Hi, ito na naman ako, si Homer. At may gusto lang ako i-share tungkol sa lagi kong iniisip recently dahil sa nabasa kong libro. Live Society ni Tao Lin. Isa siyang novelist na paborito ko at ina-idolize ko yung mga ideas niya kung paano siya magsulat. Napakasimple niya magsulat na almost childish kung paano siya magsulat. Lagi siyang gumagamit ng and, lagi siyang gumagamit ng she said, he said, hindi iba. At saka gusto ko rin kung paano siya mag-drawing. Kasi para sa kanya, sabi niya, art is subjective. Tulad ng buhay. Ang rule lang sa art, kung gusto mo isang bagay, dapat mo siyang i-produce, i-publish kasi ultimately, meron magkakagusto nun. Meron magugustuhan kung ano man yung ginagawa mo. Kasi kung hindi ka nagisinungaling sa sarili mo, sapat na yung dahilan para gawin mo kung ano man yung gusto mong gawin. Kung talaga nag-enjoy ka talaga. Kung talagang gusto mo yung drawing na ginusto mo, kahit pa buong mundo, pangit yun. Kasi wala namang objective truth pagdating sa art. Pero ito na ngayon gusto ko i-share na idea. Hindi siya directly galing kay Taulin. Galing siya sa akin na base sa mga kung ano yung tutunan ko kay Taulin. Everything is a suggestion. Yun lang gusto ko sabihin. Kumbaga, maraming ideas tungkol sa mundo, tungkol sa kung paano dapat tayo mamuhay, kung ano ba yung dapat nating sundin, ano ba yung dapat nating gawin. For example, anong libro yung mga gusto nating, mga dapat nating basahin. Kasi, kung iisipin mo, kung isang bagay, hindi mo na nalaman galing sa New York Times o sa paborito mong vlogger o sa Facebook, hindi siya uh, hindi siya papasok sa utak mo na basahin. Alam mo yun? Kung di ka nakarinig ng isang opinion galing sa kaibigan mo na nag-make sense sa'yo, hindi siya papasok sa belief system mo. So, everything is suggestion. Kahit pa ganun, kahit pa sabihin natin na isa kang resulta ng lahat ng opinion, lahat ng bagay na konsumo mo, ikaw at ikaw pa rin ang magdedesisyon kung ano yung paniniwalaan mo. So, bakit hindi lahat na lang suwestyon lang tungkol sa iyo. Ikaw pa rin magsabi kung totoo yun o hindi o gusto mo yung paniwalaan, di ba? May subtleties dito, alam ko, na water is wet, sabi na nga tao. Alam mo yun, sa mga matatalinong tao na makakabasa na ito, hindi mo naman kailangan na explain ko pa na hindi porket apoy, ganito, ganyan, tungkol ganito. Tingin ko, nabuo yung paniniwala ko na ito kasi nung high school ako, nagbabasa ako ng mga libro kasi walang signal sa amin, alam mo yun. Wala ka talagang pwedeng gawin eh. Kaya ginusto ko maging novelist. Mga nabasa ko libro, The Alfred Summer, tungkol siya sa isang grupo ng mga bata, mga outcast, na gustong mag-build ng barko para umalis sila sa lugar nila kasi hindi sila tanggap o sawang-sawa na sila sa mga problema ng pamilya nila. Pero along the way, habang ginagawa nila yung barko o bangka na gusto nilang gawin, parang natutunan nilang solusyonan yung mga problema nila, pagiging outcast, pag-set ng boundaries, matutunan makipagkaibigan, ganun. Gustong-gusto ko yung libro yun eh. Tapos, children's book siya. Pero para sa akin, parang genius yung nagsulat na ito. Ano pa ba? Dear Mr. Henshaw. Na-mention siya sa isang pelikula. Pero nabasa ko yun. Grabe, parang bago yung buhay ko. Tungkol siya sa isang grade schooler na nagsusulat sa paborito niyang author. Tapos, over time, natuto siyang magsulat ng diary niya. Natuto siyang mag-express ng sarili niya genuinely.
in a unique way na hindi ginagawa ng marami. So yun, The Alfred Summer, tapos um, Dear Mr. Henshaw, ano pa ba? Catcher in the Rye, nabasa ko rin dati pa. Hindi ko alam na sikat yun, pero sobrang ganda. Pero sikat yun, well deserved. Pero yung meron pa isa, School Land. Tungkol sa isang pamilya, pinaka main character isang bata doon na pinapakita kung ano yung naging buhay nila na sa during drought noon, mga farmers sila. Napakasimple ng kwento, pero alam mo na parang totoong tao yung nakikilala mo pa unti-unti kung paano siya lumalaki, paano nagbubuo yung mga paniniwala niya sa buhay. Parang na-experience mo lumaki somewhere in Texas yata bilang isang farmer na mahirap lang, simpleng buhay, na-enjoy mo. Ganon ka ka-immersive yung mga libro. Pero nung nakaraan lang, na-realize ko, kasi sinesearch ko sa internet, nakita ko na hindi sila mga sikat na libro. Yung Alfred Summer, School Land, Dear Mr. Henshaw, hindi mga sikat na libro. Tapos, yung mga sikat na libro tuloy, hindi ko gusto eh. Yung mga possessive series na yan, 50 Shades of Grey, maganda silang libro, sabihin natin sa ibang tao. Pero kung hindi dahil sa marketing o controversy na nakuha ng mga librong yun, hindi sila sikat eh. Hindi maraming tao yung magbabasa sa kanila. So, in a way, o dahil doon, na-realize ko na kung hindi dahil sa circumstance, hindi mo mahanap yung mga librong yun, hindi mabubuo yung mga paniniwala na meron ka, hindi ma-shape kung sino ka ngayon, kung di mo na-encounter yun. So, instead of relying on mainstream news, mainstream books, mainstream films, mainstream beliefs, mainstream everything, bakit di ka gumawa ng sarili mong path kung ano ba yung gusto mong paniwalaan sa mundo? So, everything is a suggestion. Kahit anong bagay pa yan. Kahit pa sarili mong utak. Isipin mo, buong buhay mo, kasama mo sarili mo. Pero kung kagaya ko, ikaw, na dinadown palagi sarili mo, yung sarili mong boss sa utak mo, ayaw sa'yo, subconsciously, hindi mo namamalayan, kasi all your life, tinuturing mo na totoo, sabi ng boss sa utak mo, kahit na negatibo, and most of the time, mali naman yung mga assumptions mo, di ba? Bakit ka maniniwala? So, everything is a suggestion. Kumuha ka ng sarili mong path, siguraduhin mo kung ano yung gusto mong paniwalaan tungkol sa mundo, at tungkol sa sarili mo. Kasi dun sa Live Society na libro, siya depressed siya buong buhay niya, Taulin. Autobiographical libro, autofiction. Fiction siya pagkasulat, pero hango siya sa kung ano talaga yung nangyayari sa buhay niya, autofiction. So, ang ginawa niya, nagbasa siya ng mga libro ng mga hindi mainstream na sikat, at doon niya binabase kung ano man yung gusto niya paniwalaan. Hindi siya biktima ng mainstream ideas. 'Di ba? Pumipili siya ng path, ng set of beliefs tahang sa kung ano man yung matipuhan niya. Naniniwala siya sa mga aliens, naniniwala siya sa anti-gravity. Napaka weirdo niyang tao kung sa mainstream beliefs natin titingnan. Pero in a way, bakit hindi tayo maging ganun, 'di ba? Kaya hinahangaan ko yung quality niya na yun. Kaya gusto ko na i-share na tignan natin yung mga bagay-bagay, kahit yung sarili natin boss sa utak natin. Lalo na kung puro lang insecurities yung binibigay sa'yo ng sarili mong boses sa utak mo. Be doubtful. Everything is just a suggestion. Ultimately,
ikaw yung hahango sa perspective ng buhay na gusto mong angkinin. Kasi kung di natin alam kung ano ba talaga objective truth, why not believe yung mga paniniwala na makatulong sa atin, di ba? So, na-share. Anyway, thank you at stay tuned.